Hi friends, greetings, blessings po ang akin pong pinapaabot sa inyo. Panibagong araw, panibagong verse na nun po ang atin pong pagbubulay-bulayan sa oras na ito, mga kaibigan. Sa oras na ito, nais ko pong magbahagi sa inyo ng isa pong karakter sa Biblia na kung saan ay samantalang siya po, mga kaibigan, ay nasa grupo ng circle ng ating Panginoong Diyos, ay siya po ay pakiramdam niya ay siya po ay napakataas sa kanyang sarili at siya ay mas mainam kesa sa iba. So hanggat hindi po siya dinurog ng Panginoong Diyos ay hindi po siya nagkaroon ng kapakinabangan. So atin pong titignan. Ngunit bago po tayo dumako doon, mayroon pong dalawang uri ng mananampalataya na nais ko pong ibahagi sa inyo. Dito po sa aklat po ng Lucas 18, ang bersikulo po, mga kaibigan, ay 10 hanggang 13. Ganito po ang pagkasabi. 2 men went up to the temple to pray, one a Pharisee, and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this, a tax collector. So, ito pong mga katagang ito ay binibitawan po ng mga Pariseo kapag sila po ay tumutuko sa tinatawag na sinagoga, mga kaibigan ko. Maaari bang ito kaya ay minsan ay maibilang din naman sa atin? Baka naman, mga kaibigan, ay tayo ay napakainam na ang ating karakter na sa tingin po natin ay napakataas po natin, mga kaibigan. Bantayan po natin ito, mga kaibigan, baka sakali ma-name sa atin ang kasalanan ng mga Pariseo na ang sabi ng Christ Object Lesson, it is a hopeless state, no, mga kaibigan ko. So ang sabi niya sa verse 12, ganito po ang wika. Ang sabi ng Pharisee, I fast twice a week, I give tithes of all that I possess. And the tax collector standing afar off, sa verse 13, mga kaibigan ko, and the tax collector standing afar off would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breasts, saying, God, be merciful to me, a sinner. At sa talatang 14, mga kaibigan, ang sabi niya dito, I tell you, this man went down to his house, justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Ano po makuha nating lesson dito, mga kaibigan? Ang pagiging mananampalataya ng ating Panginoong Diyos ay hindi po, o ang kalagayan natin bilang mga maliligtas, no, sa pagbalik ng ating Panginoong Diyos ay hindi po kung ano yung ating ginawa, nagawa at ginagawa para sa ating Panginoong Diyos, kundi, mga kaibigan, yung bang tinatawag na admitted na kasalanan, na kagaya po ng tax collector na ito. He could not even raise his head and look straight directly to God because he knows himself that he is not worthy, mga kaibigan ko. Yung unworthiness natin, yun po yung maglalapit sa atin, sa ating Panginoong Diyos, mga kaibigan ko. At malibang makita natin ito, ay magkaroon po tayo ng kapakinabangan. So tignan po natin ang tala dito, mga kaibigan, sapagkat ginamit ang isang alagad ng ating Panginoong Diyos na napaka-related dito po sa topic na ito. Si Pedro, mga kaibigan. Ang sabi niya sa Mark chapter 14 verse 27-29, although, ang sabi ni Jesus Christ, this is during his arrests, ang sabi niya, although all shall be offended, yet will not I. Sapagkat sinabi ni Jesus Christ dito, mga kaibigan, when Christ on the eve of his betrayal forewarned them, nagkaroon na ng babala ang ating Panginoong Diyos. Sabi niya, declared, although all shall be ang sabi niya, not as in his own estimation, he was not as other men are. When Christ on the eve of his betrayal forewarned his disciples, all ye shall be offended because of me this night. Pero ang sabi ni Pedro, mga kaibigan, confidently declared, although all shall be offended, yet will not I. Ito po ang karakter ni Pedro, mga kaibigan ko.
Bagaman kayo'y babagsak, kayo ay magkakaroon ng mau-offend kayo sa gabing ito. No? Ako hindi, ang sabi ni Pedro, mga kaibigan ko. Sinabi ni Kristo, all, kayong lahat ay mau-offend ngayong gabi na ito. Pero si Pedro, mga kaibigan, ay napaka-yabang sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya, Peter did not know his own danger. Self-confidence misled him. He thought himself able to withstand temptation, but in a few short hours the test came, and with cursing and swearing, he denied his Lord. So, nagkaroon po ng pagtutungayaw si Pedro. Nagmura na siya para lamang maitanggi niya ang kanyang Panginoon, mga kaibigan ko. Now, ang sabi niya, after Christ's resurrection, ang sabi dito, after his resurrection, Christ tested Peter. Simon, son of Jonas, he said, we know the story. Peter denied Christ 3 times. And to the fact, even, ano po ang sabi? Siya po ay nagkaroon ng pamumusong and swearing, mga kaibigan, at dininay niya ang ating Panginoong Diyos. Peter fall, mga kaibigan. He denied his Lord 3 times. Now, after the resurrection, ang sabi ni Jesus, Simon, inatest, sinubukan ulit ng Panginoon si Pedro. Ang sabi ni Jesus kay Peter, Simon, son of Jonas, he said, lovest thou me? Lovest thou me more than this? Peter did not now exalt himself above his brethren. He appealed to the one who could read his heart. Alam niyo ba ang sagot ni Peter? Lord, he said, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. No? Kumbaga, after na matuto sa leksyon si Pedro, mga kaibigan ko, ay natuto siyang magpakumbaba at ang kanyang tugon, Panginoon, hindi ko naman kailangan na dalhin pa ang aking upuan, hindi ko na kailangan i-brag yung aking sarili. Panginoon, ito po ako. Alam mo naman na mahal kita. No? Yun lamang po ang tugon ni Pedro. Then he received his commission, mga kaibigan. Ano po ang lesson na gusto kong idiin dito? Malibang hindi po tayo, mga kaibigan, na humble, na ipagpakumbaba, mga kapatid, o naging mababa, mga kaibigan ko, hindi po tayo maging kapakipakinabang sa gawain ng ating Panginoon Diyos. After Peter's admission, mga kapatid, he was commissioned sa ating gawain ng ating Panginoon. Ito lamang po ang paalala natin sa hapon ito. Friends, we come to church because we are not worthy. Only Christ Himself is worthy to be praised. The things that we are doing, the things that we are performing ay hindi po makapagpapadagdag sa kaligtasan nating ginagawa para sa ating Panginoon. Ang tangi pong gawain natin, mga kapatid, ay i-humble natin ang ating sarili. At sa verse 14 ng talata, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. The evil that led to Peter's fall and that shut out the Pharisee from communion with God is proving the ruin of thousands today. Mga kaibigan, there is nothing so offensive to God or so dangerous to the human soul as pride and self-sufficiency. Of all sins, it is the most hopeless and the most incurable. Wala pong makapagpapagaling at wala pong pag-asa, mga kaibigan ko, ang pagiging self-sufficient, mga kaibigan. Because we are just nothing. We are just a dust. At we will return to the dust kapag hindi po tayo naabutan ng ating Panginoong Diyos na buhay sa kanyang pagpaparito. Mga kaibigan, napakasimple po ng ating pong paalala sa hapon ito. We have nothing to boast.
wala po tayong may pagmamalaki sa ating Panginoong Diyos. At hindi po tayo maging kapaki-pakinabang, malibang mga kaibigan, ay tayo po ay nagpapakumbaba sa ating Panginoong Diyos. Nawa sa ating simpleng paalala sa hapong ito ay magdulot po ito ng pagbabago sa ating mga buhay. Hindi lamang po ito para sa inyo, para din po sa aking sarili mga kaibigan. Nawa pagpalain tayo ng ating